Ika-89 na kabanata. Sa pagpapatuloy, hawak ni Nambung-il ang kanyang naputol na braso at sinabi sa kanya ni Nambung-il na magmadali na itong umalis. At pumunta sa Murim Alliance at ipaalam ito sa kanila sa lalong madaling panahon. Hindi pumayag si Nambung-may na nag-aalala sa kanyang kuya. Sinabi pa nito na siya rin daw ay lalaban. Hindi daw niya hahayaan na iwan ang kanyang kapatid na sugatan. Nakatingin si Nambung-il sa dalawa nilang kalaban at sinabi nito kay Nambung-may na ang mga ito daw ay mga old martial art master na mas malakas pa sa kanya. Sinabi pa niya kay Nambung-may na kapag binigyan kita ng senyales, tumakbo daw ito ng mabilis na walang iniisip. Tumingin si Nambung-may sa kanyang kuya at sinabi nito bakit daw. At hindi na ituloy ang sinasabi dahil sinabi sa kanya ng kanyang kuya na tinitingnan ito na sinasabi na wala daw ba siyang tiwala sa kanya? Tumungo at tumugon si Nambung-may na pumayag sa sinabi sa kanya ni Nambung-il. Sinabi pa niya na pupunta daw siya kay Teacher Gui Myeondok at hihingi ng tulong. Magtiis lang daw ito hanggang sa siya ay dumating. Naglalakad na ang kambal na taga-demon cult na papunta sa kanila. Tinitigan ni Nambung-il at sinabi nito kay Nambung-may na ngayon na daw ang oras para tumakbo siya. Mabilis na tumakbo si Nambung-may habang papalapit na sa kanila ang kambal na taga-demon cult. Tumawa na hinabol ng isa sa kambal si Nambung-may na sinasabi nito na hindi kita pinayagang umalis. Saan ka sa tingin mo ikaw pupunta? Inatake si Nambung-may ng 3 guhit na enerhiya na ikinagulat nito. Mabilis na hinarang ito ni Nambung-il ng kanyang kamay. Nahihirapan na pinagpapawisan na tinitingnan niya ang kanyang kamay na nasunog ng itim na enerhiya. Sinabi pa nito na ang evil energy daw na ito. Maaaring ba na ito ay ang kulto ng demonyo? Nakangiting sinabi ng isa sa kambal na ito daw ay hindi demon cult. Ito daw ay ang God cult. Gumawa ng enerhiya sa kamay na itinira kay Nambung-il at Nambung-may na ikinatalsik nila sa ere. Habang nasa ere si Nambung-il ay nahihirapan itong harangan ang mga linya ng mga enerhiya. Gumawa siya ng atake na Crouching Dragon's Hammer na hinampas niya ng kanyang kamay na may enerhiya. Ang mga linya na enerhiya ng isa sa kambal ay hinati niya at isang malaking pagsabog ang naganap. Nakaluhod si Nambung-may at humawak sa ulo na may isang tao sa kanyang harapan. Nagulat si Nambung-may nang mapansin niya ang isa sa kambal na may lumiliwanag na asul na mata at ito ay naglalabas ng enerhiya. Sinasabi nito kay Nambung-may na saan mo sinusubukang tumakbo na parang isang daga. Natatakot si Nambung-may na tinititigan niya ito. Mabilis na tumalon si Nambung-il na nag-aapoy ang mga kamao na sumugod at sinasabi nito na tumingin daw siya sa kanya. Siya daw ang kanyang kalaban. Mabilis na naiwasan ito ng matanda na tinitingnan ang kamao ni Nambung-il na nag-aapoy. Mabilis na hinawakan sa braso at sinabi nito na ikaw na insekto ka. At malakas na hinampas sa lupa si Nambung-il na nakikita ni Nambung-may. Pagkatapos ihampas sa lupa si Nambung-il at ito ay sumuka ng dugo. Mabilis na tumatakbo papalapit si Nambung-may na tinatawag ang pangalan ng kanyang kuya. Nag-uusap na naman ang dalawang kambal na sinabi ng matandang nakasuot ng asul na damit na hindi mo man lang kayang talunin agad ang isang bata. Kailangan na daw ba niyang tumulong? Tumugon ang kanyang kakambal na ito ay isang pagkakamali. Nangyari lang dahil naglalaro pa daw siya. Sinabing muli sa kanya ng matandang nakaasul na lagi na lang daw ito gumagawa ng dahilan. Habang inaalalayan ni Nambung-may ang kanyang kapatid na sinasabi na kailangan na daw nilang magmadali. Tumingin si Nambung-il sa mga kambal na sinasabi nito kay Nambung-may na ikinagulat nito na hindi daw nila pwedeng labanan ang mga ito kahit ano pa ang mangyari. Ang mga ito daw ay kasing lakas ng kanilang ama. Sinabi ni Nambung-may sa kanyang kuya habang nakaakbay ito sa kanya na sinasabi daw ba nito na ang mga matatanda na yon ay nakarating na sa unrestrained realm. Tumugon na sinabi sa kanya ng kuya niya na yon daw ay tama, kaya naman ito ang pinakamaganda nilang magagawa. Nagtataka si Nambung-may at sinasabi na alin daw dun. Biglang tinulak si Nambung-may sa bangin ng kanyang kuya na ikinagulat nito na tinitingnan ang kanyang kuya habang ito ay bumabagsak. Tinitingnan ng kanyang kuya si Nambung-may habang ito ay bumabagsak na sinasabi nito na kailangan daw niyang makaligtas kanyang bunsong kapatid. Tuluyan nang bumabagsak si Nambung-may na sinisigaw niya na Big Brother na bumagsak sa tubig. Sinabi ng isa sa kambal na nakakabwisit daw ang kakambal niya dahil ang isa daw ay nakatakas dahil sa kanyang paglalaro. Sumagot naman ito na paano daw nangyari iyon na kasalanan niya.
Dapat daw ay siya ang humarap dun. Mabilis na lumingon si Namgung Il sa kambal habang ang mga ito ay nagtatalo. Sinabi pa ng isa sa kambal na ang batang iyon ang dapat daw nilang sundan. Kaya naman ay habulin na daw nila. Mabilis na iniharang ni Namgung Il ang isa niyang kamay na sinasabi na bago daw nila mahabol ang kapatid niya, ay patayin daw muna nila siya upang iyon ay mangyari. Nilagay ang daliri sa bibig ng kambal na tinitingnan si Namgung Il. Sa parehong oras, sa Murim Alliance. Nasusunog ang palasyo na sumisigaw ang tao na ito daw ay isang pananambang. Lahat daw sila, ay pigilan sila. Sinabi ng mga taong ito na masyado daw silang makapangyarihan. Kaya naman sila ay magmadali at hindi na natapos ang pagsasalita dahil tinamaan ito sa katawan ng isang atake. Lumiliwanag ang mata ng taong nakatalukbong pati na ang mga kasama nito na tinitingnan ang mga nasa harap nito. Biglang may sumabog at ang mga nakatalukbong na mga tao ay nagsiliparan. Dumating pala si Gumakho na Pig Group's teacher na sinasabi nito na sino daw kaya ang mga demonyong taong ito. Dumating din si Taegear Group teacher na si Jung Hosok na naglagay ng enerhiya sa kanyang mga kamay na sinasabi na hindi na daw iyon mahalaga. Kailangan lang nila silang patayin kung kaaway natin sila. Gumawa ng atake na tinatawag na Fierce Tiger's Dance of Chaos na tumama sa mga nakatalukbong. Dumating din dito ang Rat Group's teacher na si Hoi Juseok na hinarang ang ginawang atake ng taong nakatalukbong na lumiliwanag ang mga kamay. Dumating rin ang Horse Group's teacher na si Sejumon na mabilis na sinipa ang mga ito. Dumating din si Dog Group's teacher na si Guseo na gumamit ng mga kamay na naglabas ng matalas na enerhiya na tumama sa mga taong nakatalukbong. Andito rin si Monkey Group's teacher na si Hahusong na sinuntok ng malakas ang mga ito. Lumulobo na tumatawa ang isang ito. Sinuntok pala ito ni Teacher Hui na nakatayo na sinasabi niya sa kanyang sarili na siya daw ay magse-self-destruction. Isang mabilis na tela ang pumulupot sa taong lumulobo at biglang sumabog ito sa ere. Ito pala ay ang Rabbit Group's teacher na si Yeon Hui na sinasabi niya napakagulong paraan ng pakikipaglaban. Sino daw ang mga taong ito? Sumagot si Teacher Hui na hindi rin daw niya alam. Nagtataka nga rin daw siya kung ano ang hinahabol nila. Nagulat si Higalmi na sinasabi niya na ano daw ang ginagawa nito dito. Ngumingiti na sinabi ng taong ito na wala na daw siyang iba pang pagpipilian ngayon. Naglabas ng enerhiya sa kamay na sinasabi nito sa mga grupo ng ahas na huwag na daw silang pumalag at sumunod na lang daw sa kanya. Ito pala ay ang Goat Group's teacher na si Yang Sunggwak. Ito ang unang pagkakataon na lumabas siya sa serye. Sinabi ng mga bata sa kanilang isip na ang punteriya ba niya ay kidnapin sila. Pero bakit daw? Sinabi sa kanila ni Teacher Yang Sunggwak na kung hindi sila susunod sa kanya. Hindi ko maiwasang ipakita sa kanila kung ano ang kaya niyang gawin. Lumiwanag ang mga mata at binago ang inilalabas na enerhiya sa kamay at naglabas ng Marderous Evil K. Nagulat si Kalbo na sinasabi niya sa kanyang isip na paano daw ang isang martial master na nagmula sa matuwid na pangkat ay merong enerhiya ng masama. Mabilis na dumating si Master Gui Myeondok at hinawakan niya agad. Ang kamay na ikinagulat ni Teacher Yang Sunggwak na sinasabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na hindi daw niya alam na ang guro ng grupo ng kambing ay kabilang sa kulto ng demonyo. Nakapikit na tumugon si Teacher Yang Sunggwak na bakit daw niya agad siya hinuhusgahan. Ngumiti ng seryoso na sinasabi ni Master Gui Myeondok na anong klaseng stupidong tanong daw iyon. Ipinakita daw nito ang kanyang masamang ki ng buong tapang. Tumawa na nakatingin at naglalabas ng itim na enerhiya na sinasabi nito na Gui Myeondok, the legend of the Great War. Tumingin ng matalim at sinabi nito na matagal na daw niyang gustong makita kung ano daw talaga ang kayang. Hindi na naituloy ang sinasabi dahil pinugutan na ni Master Gui Myeondok ang ulo nito ng kanyang matalas na enerhiya. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na paumanhin, ngunit hindi ito isang bagay na makikita ng mga tulad mo. Ang Goat teacher na kalalabas lang sa serye ay namatay agad ng ganun kadali. Mabilis na lumingon si Master Gui Myeondok sa mga bata at tinanong nito kung lahat ba sila ay okay lamang. Masayang tumugon ang mga bata na sila daw ay maayos. Nagulat si Master Gui Myeondok nang mapansin niya na wala si Namgung Mae at tinanong niya ang mga bata kung nasan daw si Namgung Mae. At dito na po nagtatapos ang ika-89 na kabanata.